Good morning mga kapatid. Bibigay ko lang po sa inyo itong naging pananalita ng ating presidente regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Bigyan po natin to ng opinyon, katwiran, at damahin po natin kung gaano ka-sincere at gaano katotoo ang sinasabi ng ating presidente. Okay, ito po. Of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings in the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Kaya sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang. Kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement. Sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. Nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun, wala pang nagfa-file ng impeachment. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, huwag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, huwag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya, hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this: they will not, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they have no choice. Nakatali na ang kamay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, and that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours.
Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse nila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't that I think they're just following the procedure. Na punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na, what's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador Yes. na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Correct. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. Yes. So do your duty. That's what I told you. Correct. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. Tama po. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign. Okay. Bigyan muna natin po ito ng opinion, no? Tama naman po si Mr. President. Kahit anak niya si Sandro, ito ay nakaposisyon. Siya ay meron tungkulin na dapat tuparin. At isa na po dyan ang nangyaring ito sa impeachment na i-file at kinailangang iakyat na sa Kongreso at dinggin o suriin at nang kanila itong nabasa at nakita ang grounds sa mga ginawa ni Sara Duterte is, of course, hindi naman po talaga pwedeng i-atras ang isang kaso na naiakyat na o naipasok na, no? Pwede po itong baguhin, pero depende po ito kung meron dapat baguhin. Ngayon, tungkulin po kasi ni Sandro yun eh. So, nagkataon na siyang nauna. So, of course naman, marami po tayong bibigyan dito ng katwiran ngayon eh. Ha? And, tama naman yung sinabi ni President BBM na hindi pa nakakapag-file ng impeachment ang bawat grupo na nag-file, ay nakiusap na siya na wag na munang ituloy. No? And then, hanggang sa ginamit nga ito ng INC para magkaroon ng peace rally daw. No? Yung hinihiling na yun ni BBM. So, hindi naman nakuha kasi sa peace rally ng INC ang mga galit.
no? Mga galit sa mga Duterte. Hindi nila ito naawat, no? Kasi of course, ang daming pinagkasalahan ni Sara Duterte. Mabuti nga, ganyan ang sinabi ng presidente. Kahit na nga pinagbantaan ang buhay nilang mag-asawa at saka ng pinsan niya. Hindi pa rin niya ginusto na magkaroon ng impeachment, no? Kaya lang, sabi nga po, hindi pantay-pantay ang daliri. At kahit sino ang humarang sa taong ayaw at galit, walang makakapigil. No po? Yan po yung nangyari. So, alam nga namang awatin ni Mr. President ang mga nag-file nito. Eh di lalabas naman na siya ang magiging masama. Lalabas na kinukonsinti niya si Sara Duterte, no? At saka hindi naman siya nagpapakita na diktador para diktahan niya ang tao kung dapat gawin o hindi, no? Yun lang yung ibinilib ko dito kay Mr. President. Di siya diktador. At kapag nandyan na. Panindigan na. Yun yung tama Yun yung tama. Tamang gawain ng isang taong may isip. Kapag pinasok mo ang isang bagay, diretso ka na hanggang sa makalabas ka. Diba? Huwag kang papasok nang hindi mo kayang labasan. No? So, yan yung nakakatuwa sa kanyang mga sinabi. Totoo naman, support ko siya doon sa sabi niya na huwag muna ngayon, hindi pa panahon ang impeachment. Pero ano nga ang magagawa niya? Kung mas marami yung grupo na gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. And ang pagkakamali ni Sara Duterte, bakit kasi niya pinagbantaan ang buhay nitong presidente mismo? Mag-asawa pa, no? At higit sa lahat, hindi niya hinarap kasi yung mga akusasyon sa kanya regarding sa confidential fund. So, ang ginawa nila kasing mag-ama, parang nambubwisit pa sila ng aasar pa. Ginatungan pa nila yung galit ng taong bayan. Kaya yan ang nangyari. Akala nila makukuha ni Marcos sa pakiusap ang taong galit. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, malabo na pakinggan ang taong bayan kahit presidente pa kapag sila ay punong-puno na, no? Kaya kita nyo, kahit sabihin pang meron silang ginawa para nga ma-impeach si Sara Duterte. Di po, tawag po ng tungkulin ito, no? Tawag ng trabaho ang nangyari. At saka dapat lang na ma-impeach na. Kung ako nga, simpleng tao lang, napipika rin ako, no? Kay Duterte. Kaya nga naisigaw natin dito Ano pa nga bang gagawin? Di impeach na. Kasi wala naman walang mangyayari sa mga pambibenga, pambubuli, pagbabanta, pagmumura, paglulustay ng pera, kung hindi impeach yan. Hindi magbabago ang isang taong ganyang klase kay Sara Duterte kung pababayaan na lang yan. Hindi pwede. Tama. Ayaw ni BBM sana na magkaroon ng impeachment. Pero sabi ko nga, hindi niya mapipigilan ang tao. At kahit pa maging diktador siya, hindi niya talaga mapipigilan ito. Ang tao po ang talagang merong karapatan, no? Sila kasi mga leader lang sila. May determinasyon. May punto kapag sila'y kumilos, no? Kung wala kang point, wala. Hindi ka pakikinggan. Pero kung ikaw ay isang leader na nakakaunawa ng nararamdaman ng iyong nasasakupan o ng mamamayan, wala ka nang gagawin. Hahayaan mo na lang talaga, no? Pag konsente kasi, kapag pinigilan pa ang pag-impeach kay Sara Duterte, kaya tama lang yung sinabi ni President BBM na trabaho lang yan, walang personalan. Tao ang may gusto, wala silang magagawa. Mga inupo lang sila ng tao. Kaya kung anong gusto ng tao, wala ang magagawa ang isang iniupo. Sa totoo lang. Nagpapatupad lang ng batas
ang mga leader. Nagpapatupad lang ng mga proyekto. Sila lang ang namumuno. Pero, pag ang taong bayan ang kumilos, ang nagsuggest, o ang nag-request, o ang gumawa na ng sariling batas para sa lahat, walang magagawa ang isang nakaupo. Sa totoo lang. Maliban na lang kung napakasama ng kilos na gagawin ng taong bayan. Maaring magkaroon ng power ang isang leader para ito ay pigilan. Pero, kung sa tama ang ginagawa ng mamamayang Pilipino, wala namang nasasakupan, wala namang mga mamamayan na nasasakupan ng isang leader na gagawa ng aliwaswas eh. Bagkos ang taong bayan, ang mamamayan, ang nagtatama sa kamalian ng mga leader sa gobyerno. So ito na ang nangyari. Itong kay Sara Duterte. Okay, pakinggan pa po natin ng kaunti ang iba pang sasabihin ni President BBM, no? Maricel Halili, News 5. Sir, magandang hapon po. Yes. Sir, you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na. Yes. Hindi pwede. Hindi namin Correct. pwedeng palampasin ito. Ganun ang diba? thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be what they feel to be. Yes, okay. No? So, yun nga po ang sinasabi natin. Kahit presidente, si President BBM, ang mga nag-file ng impeachment kay Sara Duterte, ay hindi niya yan mapipigilan. Siya pa ang mapapasama kung ito'y kanyang pipigilan. Maaring ibunton din sa kanya ang galit ng taong bayan, kung kaya talagang alam niya yan. Alam niya ng presidente ang karapatan ng bayan at karapatan ng mga leader. Alam niya yan. Kaya wala nang magagawa talaga. Kahit yung mga sa Senado, andyan na yan eh. Gawin nila ang trabaho. Gawin nila ang gusto ng taong bayan. Dahil ang taong bayan na nagupo, ang taong bayan din ang mag-aalis. Kaya yun po yung sinasabi natin. So, yan po mga kapatid, at isusunod po natin na talakayin itong tungkol sa mga ipinamamalitang binayaran ng mga taga-kongreso ng milyon-milyon para pumirma. Hindi po ako naniniwala dyan. Dahil talagang galit ang taong bayan. At alam yan ng mga taga-kongreso na kung hindi sila kikilos at gagampanan ang kanilang trabaho, wala naman nagbabanta sa kanila eh. Para matakot sila na hindi pumirma o pumirma, di ba? Wala naman eh. So, hindi ako nakakaramdam na sila ay mga binayaran. Naniniwala po ako na walang pera-pera dito sa pagpirma nila. Talaga lang, kasi sa ginawa ni Sara Duterte, wala nang magtitiwala talaga. Wala na. At kahit kailan, hindi na nila gugustuhin maging presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Kasi sila rin yung maapektuhan eh. Sisisihin din nila yung mga sarili nila kung sakaling hindi sila pumirma. Sasabihin nila sa sarili nila, sana pumirma na ako pero natanggal na ito. Yun. Ganyan po yung mangyayari kasi tao tayo. Kapwa tayo Pilipino. Kung ano nararamdaman ng isa, nararamdaman din natin.
At kung ano maging katwiran ng mga nasa tama, katwiran din natin, no? Kahit kailan, hindi tayo dadalhin ng kaisipang baluktot sa mali. Salamat mga kapatid.